Okay, so for lesson 27, so we'll be talking about potential verbs. Okay, so when you say potential, ano ba ang ibig sabihin? So nag-express ito ng possibility or ability. So when you say ability, kakayahan ng tao. But when you say possibility, kahit hindi siya sa tao, but may posibilidad na mangyari. For example, there's a possibility na let's say for example, makabili ka ng ticket sa SM Mega Mall, something like that. So possibility yon. It has nothing to do with the ability. Okay? But both of them ay meaning ng potential, no, in Japanese. Ngayon, I'm going to teach you how to conjugate, no, group 1 verbs from mass form to potential form na naka-polite and plain form. Okay? So sa group 1, madali lang. Since e-sounds sila lahat, right? E-sounds. Pag ginawa mo siyang polite, yung last mora or last sound, gagawin mo siyang e-sound. In the case of sagashimas, hindi yan group 3, group 1 yan. Sagasimas. Magiging siyang sagasimas in polite form. Pero kapag plain na siya, sagaseru na siya. Pero ganun pa rin, e-sound pa rin siya. Okay? So ganun na siya kasimple. Okay, you read. Lahat po ng e-sound, Sensei? Lahat? So kahit mga sumimas? Lahat ng group 1. Sagashimas, sagasemas, sagaseru. Mani aimas, mani aemas, mani aeru. Kaimas, kaemas, kaeru. Hashiemas, hashireru, hashiremas, hashireru. Datshimas, dasemas, daseru. Okay. Hairimas, hairimas, haireru. Okay, so that's how we make the group 1 into potential form. Definitely, kapag yan ay na-convert mo na or na-conjugate mo na sa potential verb, hindi na sila group 1 kasi e-sound na sila, magiging na silang group 2. So, how you conjugate group 2, kahit yung mga panahong una pa sa N5 level natin, susundin mo sa kanya kasi already group 2 na sila. Okay? Now, paano naman ang group 2? Okay? So, for example, tabemas, it will become tabe rare mas. So, tatanggalin mo yung mas, gagawin mong rare mas. So, tabemas is to eat. Tabe rare mas can eat. Kayang kainin. Okay? So, you read, oshiemas. Oshiemas, oshiraremas. Nakakabulo, para siyang tongue twister. Oshiraremas. Oshiraremas. Good. Orimas, oriraremas. Okay, next. Oriraremas. Yan. Yamemas, yameraremas. Oboemas, oboeraremas. Shirabemas, shiraberaremas. Tatemas, tateraremas. So, kung i-conjugate mo siya into plain form, that will be taberareru, oshirareru, orirareru, ganun lang siya. Okay, that will be for group 2. Now, for group 3, so, syempre, given na si shimas at kimas, si shimas automatically ay magiging dekimas. Okay? And then, kimas will become koraremas. So, meaning to say, if you wanted to say soji shimas, you can clean, soji dekimas na siya. Or soji dekiru. Dekimas pa rin yung gagamitin. Kasi shimas yung pinaltan. Okay. So, careful ka kay kimas ha, koraremas yan. So, lahat ng verb na may kimas, like for example, motte kimas or tsurete kimas. Motte koraremas. Mas. Okay, I can bring and then I can accompany. No? That's how we do it. Okay, so benkyo shimasu, benkyo dekimasu, sentaku shimasu, sentaku dekiru, motte kimasu, motte korareru. Okay, that's how we do it. Ibig sabihin, Sensei, yung ikimasu. Ren, nawawala ang sound mo. Parang yung audio mo may problema. Nawawala ka.
Okay. So, sa group 3, ano yung tanong mo sa ikimas, kamo? Ikemas na po. Ikemas. So, magiging na siyang ikeru. Hi. Okay, that's how we do it, na? Okay, so malinaw. So, ito yung note natin, no? Yung verb na wakarimas, no? Which includes the meaning of possibility itself. Hindi mo na siya pwedeng baguhin. You cannot change it into wakareru. Why? Because the verb itself, nag-emphasize na siya ng possibility. Hi. Nakinig mo? So, meaning to say, kahit ang wakarimas, which is group 1 verb, hindi mo siya pwedeng i-change wakaru. 'Di ba? Hindi mo na siya pwedeng i-change into possibility kasi wakaru itself is a possibility itself. Okay pa? Yes pa. Now, ito, all potential verbs are group 2 verbs already. Kasi mo na siya, na-conjugate mo na sa into S sound. Dakara, if we have kakeru, anong kanyang nai form? Kakenai na. Tapos, kakete na siya kapag naka-te form. Susundin mo na ngayon kung ano yung proper conjugation ng group na yun. Okay? I hope it's clear. Okay. Now, choto, kotai shimasho. Ano ang potential nila? Okay. For example, tobimas. Tobimas. Tobemas. Tobemas. Next, kaimas. Kaemas. Hi. Sige, tatemas. Tatemas, tateraremas. Good. We have hashirimas. Hashirimas. Sorry. Hashireru. Next, torimas. Toreru. Good. Next, yarimas. Yareru. Okay. Next, mochimas. Mochema. Walang ganun. Wala ako ganun. Mochimas. Moteru. Very good. Kasi group 1 siya. Tsukaimas. Tsukareru. Tsukairu. Okay. Next, tetsudaimas. Tetsudaeru. Okay. And kopishimasu. Kopi dekiru. Good. Suwarimasu. Suwareru. Group 1 yan. Suware. Suware. Di ba suware? Group pa rin. Hi, suwareru. And kenkyu shimasu. Kenkyu dekiru. Okay, so ganun na siya kasimple. So this is how we translate or conjugate verbs from mass form to potential. Okay, so ang potential verbs actually, nag-i-state siya ng hindi ng action pero ng estado. Ibig sabihin, kapag ginamit mo ang potential sa iyong sentence, it's not about the action, it's about estado, state. Yun ang iyong focus. Now, lahat ng O particle na minamark mo before ng O particle, it will become gana kapag naka-potential ka. Okay? So halimbawa, Nihongo o hanashimashita. So that will become Nihongo ga hanasemasu. Okay, so magiging ga na siya kasi potential siya. Okay, so ito yung example. I can speak Japanese, Nihongo ga hanasemasu. Okay, can you read? I can go to the hospital alone. Hitori de byoin e ikemasu. Okay, and then, I could not see the teacher. Sensei ni aemasen deshita. Okay, so sa dalawang huling example, byoin e ikemasu, tsaka sensei ni aemasen deshita, mochiron, hindi mo siya pwedeng kasi fixed particle. Fix siya. Pero lahat ng object before, pwede mo siya maging subject by placing ga instead of o. Okay, ganun siya. Hi. Now, let's talk about ability. I'm going to show you some sentences here. Try nating basahin. Okay. Ability to ha. Okay, can you read number 1? Nigai kusuri